Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na. Dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman, pati ng mga senador sa mga government projects. Okay guys, good morning muna dito. Good evening dyan. So narinig nyo naman ang sinabi ni Kato Nying. Alam mo, guys, hindi ko lang alam kung bakit nagkaganyan si Kato Nying. Anyway, ganito na lang. Kato Nying, kung ito makakarating sa'yo. Total ako malaki ang bilib ko sa'yo At malaki rin ang paniwala ko sa'yo. Pero this time, medyo alanganin ako. Kasi unang-una, alam ko naman na nagmamahal kang tunay sa bayan. Pero dahil sa nagmamahal ka, bakit na lang hindi ganito ang gawin mo? Yung lahat ng sinabi mo, kung may ebidensya ka, ilabas mo na, gawin mong public, no? Ilabas mo, gawin mong public. At the same time, bakit hindi ka magdemanda? Ba't hindi ka magreklamo sa ombudsman? Total, pwede ka namang magreklamo as a private citizen. So, bakit hindi mo na lang ilabas yung ebidensya? Kasi as long as puro salita yang sa'yo, ng mga nanggaling kay Marcoleta, hearsay yan. Para ka rin si Marcoleta na wala namang ilabas na ebidensya. Diba? Pangalawa, oo, senador, congressman, even ako naniniwala na meron talagang corruption. Hindi ko sinasabing wala. Pero wala akong ebidensya. So kung may ebidensya, mas mabuti at mas maganda. Tsaka ang problema yan, hindi lang sa panahon ni Bongbong, mas malala nung panahon ni Duterte, panahon ni Aquino, panahon pa nung mga hanggang kay GMA, hanggang kay Ramos. Yan ay suliranin at problema na yan na nakabaon sa ating sistema na hindi yan matatanggal hanggat hindi nababago ang ating konstitusyon o hindi na amyendahan. No? So, Kato Nying, kung may ebidensya ka, ilabas mo na lang. Kasi hanggat puro ka salita, hanggat puro ka salitang ganyan, wala ka ebidensya, hearsay yan. Alam mo naman yan, media ka Hearsay yan. No? Pangalawa, tulad nga sinabi ko, nabanggit mo na rin lang kung ang House of Representatives, nabanggit mo na rin lang ang Senate, ang Office of the Vice President, hindi mo nabanggit? Hindi mo man lang naisip na kami bilang mga mamamayang Pilipino, hinahanap namin kung saan napunta yung mga confidential funds na umabot ng 612 million? Hindi mo ba naisip na kami rin ay nagtatanong bilang mamamayan kung saan napunta? Hindi mo man lang bilanggit. Di ba? Bakit? Dahil kay Marcoleta. Kato Nying, maging totoo lang tayo. Maging totoo ka sa sarili mo. Kung meron ka talagang ebidensya, ilabas mo na lang, gawin mong public. No? Huwag kang gumaya kay Inday Sara na puro bunganga, puro salita, at hindi naman... Alam mo, kung talagang walang tinatago si Inday Sara, si Doktora Inday, simple lang naman Siguro mga 2 oras, 3 oras, tapos na yung problema niyan Kung sasagutin niya lang sa Congress, kung saan talaga napunta yung pera ng confidential funds. Ganun lang kadali yan. Harapin niya ang Congress, mag-oath siya, harapin niya, sagutin niya lang. Simple lang naman Kung anong kinatatakot mo, anong mahirap sa pagsasabi ng katotohanan? Kung meron naman talagang, kung ma-justify mo naman, anong mahirap dun? So yun lang po, Kato Nying. Alam nyo, malaking bilib ko sa'yo, pero this time, total, nagsabi ka na rin lang ng ganyan, bakit hindi mo nasagad-sagarin para sa sambayan ng Pilipino? Ilabas mo na ang ebidensya para makita natin kung sino mga congressman yan. Hanggat mag-i-eleksyon. Para hindi na iboto ng mga tao. Kung talagang meron kang alam, ilabas mo na ngayon. Hanggat maaga pa. Para pagdating ng eleksyon, yung mga taong yan, yung mga senador na yan, yung mga namumursyento. Dahil ako, kahit ako hindi ako sangkain dyan, yung mga congressman na yan na namumursyento, huwag nang iboto ng mamamayan. Ilabas mo ang ebidensya, Kato Nying. Nakikiusap kami ng mga mamamayang Pilipino. Nagsalita ka rin lang ng ganyan, ilabas mo ang ebidensya. Ito po ang challenge namin sa iyo, Kato Nying. Sana makarating sa ito. Sige po, yun lang po.